Hello Cancer, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first card ninyo is your situation. Cancer, ano ang pinag-aalala? This is your challenge, this is your advice, and this is your outcome. So, mabigat ang maaaring pinagdadaanan ng iba sa inyo sa ngayon. Cancer, po pwedeng you are worrying about something, nag-aalala masyado, nagkaka-anxiety na siguro. Ang iba sa inyo rito, nag-aalala, nagkaka-anxiety at probably meron ditong panghihinayang. Ang iba sa inyo, umiiyak, nasasaktan, ano? So, whatever the case may be, makakatulong siguro if you are going to ask other people to help you, you know? Kasi kung patuloy lang kayong ganyan, paikot-ikot lang yan, no? Naiisip ninyo, paikot-ikot lang yan sa isip ninyo. So, ganun at ganun pa rin ang mangyayari dyan. Mas lalo lang kayong makakapag-isip ng mas mahirap, mas ikakaiyak, mas ikakalungkot ninyo kasi wala kayong ibang naririnig kundi yung sarili ninyo. No? So, for whatever reason, pwedeng pwedeng frustration ito na nangyayari sa iyo. Baka merong mga kaganapan sa buhay ninyo dito na ine-expect ninyo pero hindi nangyari. Pwedeng nag-overthink kayo. You know, may mga sitwasyon na hindi pa naman nangyayari pero ina-anticipate nyo na papaano na lang kung mangyari ganito, ganyan. 'Di ba? So, as much as possible, transmute that negative energy into something positive. Kasi otherwise, you will just attract more of, of problema, no? So, yung challenge ninyo is 2 of Wands. Ayan. So, naguguluhan, no? Siguro, hindi ninyo ma-figure out kung ano ang best thing to do. Hindi ninyo ma-figure out what is the best, option, no, na gagawin ninyo rito. Kaya siguro ganyan na lang ang ano ninyo, ganyan na lang yung nararamdaman ninyo ngayon na nahihirapan kayo, naguguluhan, you're confused, you're worried, you're stressed out, yung ganon. No? So, yung ano ninyo, yung advice is 8 of Swords, you know? And 8 of Swords is an illusion energy. So, akala nyo lang ito. No? So, kaya siguro, ganyan na lang, kahirap ang nararamdaman ninyo. Kasi maaring, yung iniisip ninyo is super, ito yung sa inyo, nagpapa-stress. No? Nahihirapan kayo mag-isip. Nahihirapan kayong dumiskarte. Kasi nga, feeling ninyo, restricted kayo. Feeling ninyo, wala kayong kalayaang gawin ang mga bagay na gusto ninyong gawin, something like that, no? Kaya yun na lang yun ang pinag-worry ninyo masyado. Pero alam mo, self-sabotaging energy ito. So, yung mga mali ninyong akala, no, maaaring meron kayong mga narinig from other people, kaya pinag-worry ninyo yon, no? Maaaring hindi kompleto din ang nalaman ninyong impormasyon, no? So, pinag-worry nyo na yon. Kaya maaaring nagkaroon kayo ng maling akala, 'di ba? Kaya yun ang mas lalo nagpapa-stress sa inyo. So, sana mag-focus na lang kayo sa kung ano ang totoo, ano ang totoong nangyayari. Maybe you need to gather facts or information, magtanong-tanong kayo kung ano talaga ang totoo sa sitwasyon na ito para hindi kayo nagsisettle doon sa maling akala. Kasi maaaring hindi rin ninyo alam, no, na mali ang akala ninyo, 'di ba? So yung outcome ninyo, no, this is burden. So nahihirapan talaga kayo. You know,
Nai-stress kayo rito, no, sa mga bagay na 'to. Baka nabibigatan na kayo, pupuwedeng sa trabaho 'yan, pupuwedeng aside from physical discomfort, physical burden na nararanasan ninyo, pati yung isip ninyo, damdamin ninyo, nagsa-suffer din, nahihirapan kasi nga sobra kayong nagwo-worry, no? But tens represents endings and beginnings. So, meron ditong chance na i-let go nyo na kung ano to nagpapahirap sa inyo. Pwedeng ito yung maglalakas ng loob na kayo na tama na, no? I-let go ko na to because nahihirapan na ako. So, let's see kung ano yung iba pa, no? Kuha tayo ng clarifiers. Cancer. We have the Temperance, no? Clarifying the Nine of Swords. Patience, no? This is calling you to be more patient, Cancer. Baka rin kasi natotorete kayo, na i-stress kayo because siguro of your too much expectations then, no? Let's always remember, no, na hindi lahat ng i-expect natin mangyayari according to our will, according to our will, or according to or our timeline, no, na siniset natin sa sarili natin. Kasi lahat naman, no, kung hindi ukol, hindi bubukol, diba? Lahat yan according to the divine order and timing. Kaya kailangan din natin i-practice yung pagpapasensya. We have the Hermit. Yan. So, maybe kailangan mong mag-isip-isip, no? Kailangan pag-isipan kasi dito sa Two of Wands, no? Decision making and kinakaharap ninyo rito. Pero since this is not a challenge position, so pwedeng nahihirapan kayo dito mag-desisyon talaga. You know, there is some kind of difficulty happening dito kasi siguro malabo, no, sa isip ninyo, hindi ninyo mahanap yung truth of your situation, kaya po pwedeng nalalabuan kayo, kaya hindi pa kayo makapag-desisyon, diba? So, you may need to put yourself in solitude, you may need to put yourself into stillness para na ma-figure out muna ninyo kung ano ang nararapat na gawin. Okay? Maybe kailangan muna ninyo na pag-isipan mabuti ang mga bagay-bagay, examine, diba? Examine ninyo kung ano yung mga nangyayari. Okay? So, what else? Sa Eight of Swords, we have Page of Cups. Ayan. So, may mga information na makakatulong sa iyo rito na po pwedeng matutunan ninyo rito kung anong totoo. Kasi, di ba, dito po pwedeng meron kayong inaakala na akala ninyo yun na yun, pero hindi pala totoo. Akala ninyo yun na yun, pero yun pala pawang kasinungalingan ang nalaman ninyo na pinaniwalaan ninyo. Pero ngayon, with this information na po pwedeng dumating, ito yung magbubukas ng isipan ninyo at marirealize ninyo dito na lahat pala ng akala ninyo totoo ay pawang kasinungalingan pala. So, with the 10 of Wands, we have 7 of Wands. Ayan. So, baka nahihirapan din kayo, no, sa mga kasama ninyo. Kasi po pwede na there are people that are bullying you. There are people na sinisiraan ka. Maaring yun din ang nagpapahirap sa'yo, no? Na kahit wala ka namang ginawang masama towards them, out of inggit, maaari, no, na ikay sinisiraan, ikaw ay ginagawa ng kwento, diba? Possible yun na ganun ang sitwasyon. Kaya maaring yun din ang yun ang nagiging dahilan, no, ng suffering din ninyo sa ngayon. So, tingnan natin kung ano pa yung mga ninyo, mga mensahe para sa linggong ito. So, what else? We have power. You have the power to take control of your life, career, and finances. So, focus on your needs. Ayan, huwag ninyong hayaan, na maapektuhan kayo ng mga taong ito. You know, that is your life. Make your own decision.
mag-isip kayo, magdesisyon kayo na kung ano ang ikakabuti ninyo at wag nyo na silang i-consider. Kung sino man itong mga po pwedeng nang-intimidate sa'yo, naninira sa'yo, deadmahin mo na lang. Diba? Pakinggan mo, oo, pakinggan mo, alamin mo kung ano yung mga issue nila sa'yo, then go from there. Diba? Kung mayroon kang magagawa para baka din kasi meron kang kailangan din baguhin sa sarili mo, then baguhin mo, no? Otherwise, kung ang mga sinasabi nila ay hindi naman mahalaga, sinasabi nila puro lang pag-i-intimidate sa'yo, pagpo-provoke sa'yo, you know what to do, no? Dead man na lang. So, wow, napakaganda. Tumalon pa talaga siya, diba? We have to value. This is abundance and prosperity. This is money coming your way. Kung nakikita nyo, diba? Lumilipad-lipad yung mga dollars dito. At sobrang makinang ang floor, ang ground, makinang yung loob ng pintong ito. So, maraming paparating, no, na pera. This is going to be abundance, prosperity. So, talagang pwedeng marami ang dadating na biyaya sa inyo. At ang biyayang ito is kasaganaan, ano? Maraming kaperahan ang pwedeng dadating. And we have number 31 and that becomes number 4, no, which is stability. Kaya po pwedeng yung dadating sa inyo ng kaperahan sa ngayon could lead you, no, to stability. Magkakaroon na kayo rito ng kasaganaan at ang kasaganaan na to also parang mako-concretize nyo na dito yung inyong financial future, financial security and stability ninyo for the long term. We also have compromise. Ayan. So, po pwede na magkakaroon kayo ng compromise with the people, no, na siguro tulad nito, yung mga po pwedeng nambubuli sa'yo, po pwedeng naninira sa'yo, yung mga ganon. So, baka magkakaroon kayo ng pag-uusap, no, confrontation, mga ganon, and that is going to lead you to a compromise. So, siguro may mga ganon sitwasyon na pwedeng i-confront ninyo yung mga taong ito, at baka, diba, magkausap kayo, ma-patch up ninyo kung ano man ang dahilan, or ano man yung inyong issue, or yung ano man ang issue nila sa'yo. Final message ninyo, we have play. Ayan, so, this is, invitation para sa inyo to also give yourself time to play, give yourself time to unwind, 'di ba? Kasi kailangan natin ng balanse sa buhay eh. Hindi pwedeng puro trabaho, hindi pwedeng puro responsibilidad o obligasyon lang gagawin natin sa buhay. Kailangan din natin na alagaan natin ang ating sarili, ang ating well-being, no? So good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.